nakita sa aking Facebook feed po na parang sigurado talaga tayong ma-approve dito. Sa pangalan niya pa lang, which is Sigurado Cash Loan App. And look at that one, guys. Mukha siyang promising, no? At tamang-tama, nag-text din kasi siya sa akin. At sabi ko nga, very familiar itong loan app na ito, which is sabi niya, good news daw, approve daw ako sa loan amount ko. Ituloy ko lang daw yung application ko dito. Well, and that's a video, another loan app na naman po yung aking i-share sa inyo at ako po ay susubukan ko siya mismo. Disclaimer lang, this video is not sponsored and basically based on my personal experience only, guys, para mabigyan ko kayo ng heads up or awareness kung ano ba yung dapat i-expect or tamang expectation natin sa bagong loan app na ito na nakikita natin sa ating mga SOCMED feed, which is guaranteed talaga siya na instant loan offer. Don't worry, hindi siya auto disbursement naman. We have the right to choose kung gusto natin ituloy yung application nito. Nakita ko sa loan agreement niya na under po pala siya kay Hargo Bind J.I. Lending Corporation, which is tinignan ko siya sa SEC website sa list of recorded online lending platform kasi online loan na po ito. Dapat nandoon po siya pero di ko po siya makita doon. Maybe dahil bago pa lang siya, commonly naman ganun. Kaya nga 'di ba sinisilip natin mismo at sinusubukan ko po mismo para kahit paano aware na kayo sa loan app na ito. Well, the moment that I'm filming this video, available pa siya sa iOS or sa App Store ha. Kasi minsan kasi yung mga bagong loan app dito nawawala tapos bumabalik. And then minsan naman kapag nawawala sa iOS, lumilipat sa Google Play Store. Pero at least na-review na natin siya dito. So ganun sila, nawawala sila at bumabalik sila. Kaya hanggat meron pa, if ever gusto nyo siyang itry, so sige try nyo. Pero panoorin nyo po muna yung video na ito kung magustuhan nyo siya. Sabi niya dito sa App Store po, nang paputang na siya ng up to 60,000 pesos. But doesn't guaranteed naman no kapag first timer tayo. Kaya diba sinusubukan natin mismo. So dinownload ko po yung app. Well, this time guys, ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-apply dito para may idea kayo ano yung kailangan i-provide, paano mag-apply dito para wala kayong ma-miss, no? Baka kasi may ma-miss kayo sa application kaya hindi kayo makapag-proceed if ever gusto niyo mangutang din sa loan app na ito. Kaya keep watching. So dinownload ko po itong si Sigurado Cash Loan App. Then here po, we need to input our mobile phone number here. Magpapadala po sila sa atin ng OTP or verification code. And then right after po niya, dito po sa pinaka-dashboard niya po nakalagay na nagpapautang naman siya ng up to 50,000 pesos. Kanina, up to 60,000 pesos. Ngayon, up to 50,000 pesos na mismo dito sa app. Pero magbabago pa din po ito. Lalo kapag first timer po tayo. So, kinlik ko po itong apply now sa may gilid. And then, dito po, I need to endorse may ID verification po. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na kailangan po nila. So, here po, I provided my PhilHealth ID po. And then, right after po nyan, pipicturean po natin yan. And then, lalabas po yung mga details po ng ating ID. Mag-auto fill up or auto capture po siya dito. I-check na lang po natin. Right after po nyan is the facial verification. Aba, magsa-selfie lang po tayo yan. Liveness check yan ha. And then after that one guys, we need to fill up the basic identity information po, including our education, marital state, number of credit cards, email, gender, residential addresses or addresses po natin, loan purpose. And then dito sa baba guys, buti naman is optional tong alternative mobile phone number, Facebook account, and Viber account dahil ayaw natin mag-provide ng mga ganyang account dito sa mga loan app. Well, right after po nito, this is followed by the job information po. Dito po, kahit po tayo ay student, okay lang. Nag-a-accept sila, hindi sila nanghihingi ng ating student ID ha kung student yung pinili natin. Okay lang kahit unemployed, okay lang kahit housewife. Kasi wala rin naman masyadong ganap guys. Kasi we need to provide pa din our work experience, monthly salary, payday, company details, yung mga ganon. Kailangan para natin siyang i-provide. Kaya diba parang wala din. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan lang natin fill upan to for the formality, parang ganon. And then right after filling up the job information here, so move on tayo sa next step, which is the contact information or the character references po ito. At 5 po yung hinihingi nila at magdadirect po siya sa ating phone book list. Hindi po siya manually fill up. 5 po ang kailangan nila. So nakakatamad man fill upan to, pero kailangan di kasi tayo makapag-proceed pag hindi natin to i-fill up lahat. Well, right after po nito, this is followed by our withdrawal information na po. So dito na po yung payment channel natin kung saan po, kung decided tayo na mag-loan dito po nila isi-send either e-wallet or bank accounts. Pero pag mga ganitong loan app po, e-wallet talaga yung pinipili. Preferably po, yung Gcash account ko po para mas mabilis ko siyang manotice kung pumasok man siya. And of course, make sure na tama talaga yung in-input natin dito. Kasi mamaya no, i-send sa atin. At least, diba, tayo pa rin yung makaka-receive kaysa ibang tao yung makaka-receive. Right after po nito, sabi ko nga sa inyo, instant loan offer po yung binibigay niya sa akin. For me, as a beginner, as a first timer, na-offeran niya ako ng 2,000 pesos only. Don't worry guys, not auto disbursement, transparent naman siya dito. So, hindi natin kailangan
kailangan ma-pressure. So, 2,000 yung loan amount niya sa akin. So, based dito sa repayment period ko, within 7 days to pay siya. So, another new loan apps na 7 days to pay na naman siya. Nakalagay dito, 0% interest rate siya. Pero, meron siyang upfront service fee po of 760. Nakalagay minus 760. So, ibig pong sabihin nito, yung loan amount natin na 2,000 minus 760. So, basically, ang ma-receive ko na lang po is 1,240 because of the upfront service fees. Na lumalabas guys, 38% of my loan amount, yun po yung hinihingi niya sa akin. Well, for the repayment schedule po, within 7 days to pay, kailan po natin bayaran tong 1,980 with a 0% interest. And then sa second installment period ko po, is mawi-wave naman po siya once po na tayo ay on time magbayad sa first repayment natin. Kaya naman talaga, clearly po, 7 days to pay lang po ito. Renew ko po yung kanyang loan agreement under ng loan summary po. Nakalagay naman po yung loan details ko dito pero walang nakalagay yung amount na ma-receive ko or yung net proceeds ko po dito. Pero kasi, based sa experience ko, ang dami ko ng loan app na ganito rin na na-encounter kapag may nakalagay ng minus dyan, automatically ibabawas yun sa loan amount mo. Well, kung tatanungin kita, gusto mo pa din bang mangutang kay Sigurado Cash Loan App, which is nagpa-promise naman talaga siya na agad-agad talaga siya madi-disburse. Once daw po, i-confirm ko lang daw ito. Within 5 minutes is ma-receive daw natin siya. Makakautang nga, pero nga po, hindi siya buong matatanggap. Okay lang sa'yo yun. And then within 7 days to pay lang, okay lang din sa'yo yun. Kasi kung ako yung tatanungin mo, no, hindi ko siya marirecommend at hindi ko siya mapupusha inyo. Kasi unang-una po, bagong loan up lang siya at hindi pa siya naka-registered sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Pangalawa, hindi po siya buong matatanggap. 38% of our loan amount, yun po yung service charge niya na ibabawas na. Para ibabalik pa rin natin yung buong 2,000 kung hindi natin ma-waive yung first payment. At within 7 days to pay, if ever po na gusto natin isettle to, 7 days to pay lang siya. Ang bilis lang ng araw. Yung mga ganitong sistema ng mga loan up or offer po, kasi numerically pa lang talaga, hindi na talaga siya nakakatulong, no? Kaya nga tayo nangungutang kasi nangangailangan tayo and then within 7 days to pay, ang bilis lang nun. Though, sige, sabihin na natin nga may matatanggap, makakautang naman talaga kasi ang dami ko na rin experience dito sa iOS na bagong loan app na talaga namang ginrab ko at ang dami kong utang noon, which is legit talaga na nakakautang. Pero for me, it's a no and hindi ko po siya maire-recommend sa inyo. Pero wala akong magagawa. Kung gusto nyo pa rin siyang itry, at least nabigyan ko na sa inyo yung full details nito from the start up to the end of this video. Share ko na rin sa inyo yung loan summary or loan details niya. Kayo pa din po kasi ang magde-decide nito at wala pa rin po akong magagawa sa desisyon ninyo kasi kayo naman yung mga kailangan dito. Pero please guys, pag-isipan nyo po itong mabuti since bagong loan app pa lang ito. Well, anyway, sino na nakapag-try dito kay Sigurado Cash Loan App? Comment down below po yung experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. So don't worry, palagi na po ako mag-a-update sa inyo. Eh, dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!